Kung meron rin lang kayong gustong ibigay sa inyong mahal sa buhay, sa inyong pamilya, sa inyong anak o sa magulang, kung talagang mahal nyo siya, ang pinakamaganda maibigay nyo ay ang presensya ng Diyos. Makilala niya kung sino ang Diyos sa buhay nila. Kasi pang walang hanggan yan. Lahat ay mawawala. Mawala ng langit at lupa pero ang salita niya hindi mawawala. How much more ang presensya ng Panginoon? Kaya ang pinakamahalagang maibigay natin sa ating pamilya ay nadala nyo ang inyong pamilya sa ating Panginoon Diyos. Yan ang pinakamaganda. Naibigay nyo nga lahat sa kanilang pangailangan na pag-aaral nyo, na bigay nyo ng kanilang mga pangangailangang pinansyal, damit, lahat. Pero lahat ng yan ay baliwala kung ang kaluluwa ng inyong pamilya ay mapupunta sa impyerno. Huwag niyong mahalin ang mga bagay na temporary. Ang mahalin niyo yung bagay na pangwalang hanggan. Kayo ay walang hanggan. Ang kaluluwa niyo ay manatili magpakailanman. Kaya lang nakakatakot, walang hanggan sa piling ng Diyos o sa piling ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon Diyos, kasama ng mga dyablo. Kaya mas mahalin nyo, kaya yun rin ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, mahalin nyo ng higit sa lahat ang Panginoon Diyos. Kung sino man ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa Panginoon, ayaw niya. Kung sino man ang nagmamahal sa kanyang magulang ng higit sa Panginoon, ayaw niya. Maraming dahilan yan. Hindi lamang sa siloso ang Diyos, kasi mapapaliwala ang pagmamahal niyo sa kanila. Kasi temporary lang ang pamilya rito, temporary lang pagmamahal ng asawa, anak, magulang. Temporary lang yan. Pero ang tunay na pamilya ninyo, ang tunay na pamilya nyo, ay ang Panginoon Diyos. Yan ang tunay na pamilya. Sa simula pa, kalooban niya ay magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, pangalawang mag-asawa. Pangatlo, ang pamilya. At dalawa, ang temporary, ang asawa at ang pamilya. Pero yung unang relasyon na tinatag niya, nang sinabi niya, gawin natin ang tao na kawangis natin. Iba, pinagtatalunan yan. Kawangis natin, kamukha natin ng Diyos, may kapangyarihan din tayo, gano'n, ganyan. Alam niyo, ang talagang ibig sabihin ng Diyos noon, relasyon. Nais kong gumawa ng tao na tayo magkakarelasyon sa Kanya at siya sa atin. Yan ang ibig sabihin nun. Maraming pinagtatalunan ng kahulugan ng kawangis. Relasyon po yan. At ang nais niya, magkaroon tayo ng relasyon ng walang hanggan. Mahal niya ang relasyon natin until to the point of Jesus Christ coming down to the earth. Na siya Diyos nagkatawang tao, namatay sa krus. Ma-preserve lang ang ating relasyon na walang hanggan sa Diyos. Ganun kahalaga. Buhay niya ang kanyang tinaya. Ngayon, napamahalin niyo ang inyong mga magulang, kapatid, ng higit sa Diyos? Na temporary lang? Na masakit pa? Dahil alam niyo namang mawawala? Alam niyo ang asawa niyo mawawala? Alam niyo ang anak niyo lalayo din sa inyo kapag nag-asawa ng iba? Alam nyo ng inyong mga relasyon, ano pa man yan, isa sa inyo mawala ay masisira na. Na mamahalin nyo ng higit sa Kanya. Yun din ang dahilan kung bakit huwag nyo mahalin sila ng higit sa akin. Dahil ang ibig sabihin ng Diyos doon, anumang relasyon na rito sa lupa, ay temporary. Ang tunay nyong relasyon ay sa akin. Ang tunay na relasyon natin, ang tunay na pamilya natin ay ang Diyos. Hindi na siya tinatawag na sa pangalan niya. In the days of Israelites, nagpakilala siya sa pangalan niya. Alam niyo kapag tinatawag niyo ang tao sa pangalan niya, medyo third party yun. I mean, sa pronoun, no? Pero tawagin mo siya sa kanyang nickname o sa kanyang relasyon, pinahihayag mo na may relasyon ka. Pag tinawag mo ang isang tao na Mr. Tendero, maaring iba relasyon natin. Teacher mo ako, o magkapitbahay tayo. Pero walang ibang tatawag sa akin ng Ama, kundi ang aking mga anak. At doon dumating si Jesus.
Sabi niya, ngayon, tatawagin niyo siya ng Ama. Kasi gusto talagang ipahayag sa atin ng Diyos, relasyon, hindi yung religion. Natatawagin siya na malayo-malayo. At ngayon, sa kalooban ni Jesus, sa pinahayag ni Jesus, sabi niya, hindi ko na kayo alipin. Hindi ko na kayo creation. Hindi lang mga kayo mga nilalang ko. Ako'y kapatid niyo. At meron tayong iisang Ama. God is building a family. And the true family, ang tunay na pamilya ninyo, bawat isa sa inyo, ang tunay nating pamilya ay ang Diyos. Siya po ang tunay na pamilya natin. Iiwanan niyo ang inyong asawa, iiwanan kayo ng mga anak niyo, iiwanan niyo ang inyong pamilya, at babalik kayo sa tunay na inyong pamilya, ang Diyos. So in Joshua 24:15, basahin na natin, dalhin niyo ang inyong pamilya. Kung mahal niyo rin lang ang inyong pamilya, dalhin niyo sila sa tunay na pamilya nila. Tunay na pamilya natin, ang Diyos. Kaya sabi dito, in Joshua 24:15, and it is even in your eyes to serve the Lord. Kung kayo ba'y napapagod na mag-serve sa Panginoon, kaya marami dito napapagod na pumunta rito. Kung pinagsasawaan nyo o magsimba, bahala kayo. Kung tinatamad kayo magsimba, okay lang. And even in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Bawat linggo, isipin nyo, sinong isi-serve nyo? Whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, di ba kinamulatan nyo na lumaki kayo, na mas masaya dito sa daigdig, na mas magandang mabuhay ng mahaba dito, na mas masaya ang manood ng TV, ngayon may bago na Facebook, at ngayon bago na ang pasyalan, malamig, at nandun na lahat, kumain ka, manood ka, you choose every Sunday. Yung mga kinamulatan. Yun ang iminulat sa mga anak, pasyal tayo doon, pasyal tayo dito. Ito maganda, ibinigay ang lahat, naging pamper, naging, tawag yun, naging spoil. Yun ang kinamulatan, yun ang Diyos ng pamilyang ito. Material, pera, magandang bagay dito. Ngayon, pinapipili kayo. Ngayon, nakilala niyo ang Panginoon. Babalik ba kayo sa ganung paniniwala, sa ganung damdamin? You dwell, but as for me. Ngayon, sige, magsibihis kayo. Saan kayo pupunta? Mamasyal kayo? Kumain kayo? Dumalaw kayo sa inyong mga pamilya? Umattend kayo ng party? Pero kami ng pamilya ko, a-attend kami ng church at magsiserve sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Every Sunday, that is our choice. And we cannot, hindi natin pwedeng pilitin sila kung anong gusto nila. But each Sunday, God sees kung sino talaga nagmamahal sa kanila. Meron pa namang hapon, di ba, para mamasyal, manood ng sine, para kumain. Bakit maga? Bakit araw ng Panginoon? Ito lang pagkakataon para bisitahin niyo ang Panginoon, para makaniig niyo siya. At sa bahay naman, mamimili ba kayo, unahin niyo antok niyo, o ang magbasa muna? Babasahin niyo muna kung anong message, bagong messenger, or magbasa muna ng Bible. That is always our choice. Now, ito'y sinabi ni Joshua sa panahon na siya ay alam niyang mawawala na rin siya. Siya kasi naging leader kapalit ni Moses. At alam niya na yung mga Israelita, may tinatago-tago pang mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ang kanilang mga ninuno, Diyos-Diyosan na galing sa Ehipto, Diyos-Diyosan. At ngayon pinapili sila. Mamili kayo ngayon, whom you will serve. Pero kami, ako, ng pamilya ko, maglilingkod kami kay Yahweh. Yung si Yahweh pa, tawag nila kay Yahweh. Wala pang personal na relasyon.
malayo pa ang Diyos sa tao kasi makasalanan talaga. But when Jesus Christ came, nilapit niya ang tao sa Diyos at sabi niya, ngayon matatawag niyo na siya ng Ama, Ama ko. And He built relationship as a family. Kaya si Jesus nakibagay na sa atin eh. Alam niyo ba si Jesus, nanatiling tao pero ibang tao, ibang pangatawan, na yun din ang pangako natin, yun din ang hinihintay natin, na pag tayo ay na-rapture o di kaya muling nabuhay ang katawan natin na tulad ng katawan ni Kristo, and there will only be one Father, God the Father. And we will all be the same like Jesus Christ. And that is the family of God. Kaya lahat ng mga bagay dito ay temporary lang. And that is the reason why huwag niyong mahalin ng higit sa lahat ang inyong anak, ang inyong magulang ng higit na pagmamahal sa Diyos. Dahil ang tunay niyong pamilya, okay, God is our first family. Yan ang tunay natin pamilya. Pakibuksan na nga doon. Ang una nating pamilya ay ang Diyos. Ang God is our first family. And that is the very reason that Jesus Christ, nung siya ay nag-aral na, kung lalapit din lang kayo sa akin, na may uunahin pa kayo, wag na kayong sumunod sa akin. Unahin nyo ang maglingkod sa Diyos. Why? Because God is our first family. Why? It is His first intention. Remember the reason why He created heaven and earth. Lahat ng bagay ay ginawa lamang sa Kanyang salita at marami na sila ayon sa kanilang uri. Pero nang gagawin, at alam niyo ba kung bakit inuna lahat ng mga yan, puno, hayop, mga tubig, lahat lang yan, para sa atin yun. He was intending that it will be used for us. Para sa atin yan. Lahat ng mga kayamanan dito sa daigdig ay nilalang ng Diyos para sa inyo. Pinrepair na yan. And then the second intention, ito na, gagawa na sila ng paggagamitan ng daigdig. Tao. And ang sinabi niya, ngayon gagawa tayo ng tao na kawangis natin. Bakit kawangis? Magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Yan ang kahulugan nun. At ang Diyos sa atin. Kawangis, the word image is relationship. Kawangis. Kaya minsan, may mga anak tayong kamukha natin, kahawig natin, at kadugo natin, at kalaman natin. Dahil meron kayong relasyon sa kanila. It is the first intention of God. Nung tayo'y nilalang. Hindi niya sinabing, gagawa tayo ng mga nandaigdig para sa atin. Actually, hindi para sa Diyos yun. Gagawa tayo ng mga halaman para sa mga hayop na kumakain ng halaman. Hindi. Hindi niya sinabi yun kasi ang intention niya, lahat ng bagay dito sa daigdig ay atin. At ang intention niya, bakit lalalangin ang tao? Magkakaroon siya ng relasyon. He was thinking of a family. The family of God. Okay. So first, it is intention. Kahit bang intention, ang una ng Panginoon, yun ang pahalagahan nyo. Yun ang unahin nyo. Yun ang hanapin nyo. Dahil kapag hindi siya nalugod, iba ang minamahal nyo. Iba ang inuuna nyo. Jesus Christ plainly says, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Mahalin niyo yan, sige, unahin niyo yan. Pero hindi kayo karapat-dapat sa akin. And it is our eternal relationship. Tulad ng sinabi ko, ang tao po, hindi yan hanggang kamatayan lang, hindi yan hanggang libingan lang. Nabubuhay ang kaluluwa. Ang kaluluwa galing sa Diyos, hininga niya yan eh. Mananatiling buhay yan. Pero ang lupa, yung katawan lupa, talagang babalik sa lupa. At sinabi niya, mula sa lupa, ikaw'y babalik sa lupa. Pero yung galing sa Kanya na hiningahan niya, hiningahan tayo eh. And that is galing sa Kanya.
That is eternal. Yan ang mananatiling buhay. Na meron tayong relasyon kasi galing tayo sa Kanya, hindi galing sa Kanyang salita. Hindi galing sa Kanyang mga kapangyarihan. Galing tayo sa Kanya. And that is our eternal relationship. And to sure na talagang mahal tayo ng Panginoon, look at Jesus. He died for us. He died for us. That is the very guarantee na mahal kayo ng Panginoon. That is the very guarantee na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. That is the guarantee na ang relasyon niya sa inyo ay pinakamahalaga sa Kanya. Buhay niya mismo ibinigay para sa atin. Ngayon, unahin niyo ibang bagay. Bigyan natin ng puwang ang Diyos sa puso natin. Bigyan natin ng puwang ang Diyos sa oras natin. Bigyan natin ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang buhay niya ibinigay sa atin, ibigay din naman natin ang para sa Kanya. Ang pagmamahal, manatili tayo sa Kanya, at patuloy tayong sumamba at panatilihin ang ating relasyon sa Kanya. Because He is our true family. Hindi religion ang tinatag niya rito talaga. It's not religion na yun ang purpose niya. Para sigawan siya, para gawin siyang anting-anting na ginagawang anting-anting nilalagay ang yung image ni Jesus Christ sa pinto. Para daw lagi siya nakabantay sa pinto. Huwag naman ganon, kapamilya nyo yan, gagawin yung anting-anting. Bibili ng mga manika at ilalagay sa altar para lagi may tao sa bahay, may magbabantay. Huwag nyo naman gawin ganon ng Diyos. Hindi ganon ng Diyos. Ang Diyos ay pamilya. Kasama nyo yan. Kasama nyo sa buhay nyo, dapat gagawin yung anting-anting. Hindi talaga ganon ng Diyos. Because your relationship to Him, it's not just a religion, not just a power, but as a family. And He is the source of our life. Ang pamilya, kaya binubuo niya kasi para dumami ang tao. At ang pamilya doon nagsisimula talaga ang buhay ng bata. Pero yan ay temporary din lang. Yan ay pagpaparami lang. Pero ang tunay na source natin ay ang Diyos. Babalik at bumalik kayo sa Panginoon. Hanapin niyo ang inyong pangailangan sa ating Diyos Ama. Hanapin niyo ang kasiyahan sa ating Diyos Ama. Hanapin niyo ang inyong hininga sa Diyos Ama. Yung iba kasi, ang hingahan nila, para pag may problema, best friend, o kaya barkada, o di kaya hingahan. Gawin yung hingahan ang Panginoon. Kasi siya ang unang yung pamilya. Minsan nanay natin, lola natin, kung saan ba tayo malapit, gawin yung malapit na pamilya ang Diyos. At siya naman talaga, tunay na pamilya nyo sa bawat pagkakataon. At siya mananatiling kasama nyo. Sa school namin, wala akong best friend, wala akong malapit. Kasi lahat yan temporary lang. Kaya ako nagtataka kami mga teacher na ang kaibigan nila mga estudyante, pag gumraduate yan, lalayas yan, di ang lungkot. Kaya yung makipagkaibigan sa mga estudyante. Yung iba, barkada talaga kayo, mga estudyante. Yung mga barkada naman, mga kumpare-kumpare, sa school, ganun din. May mga bagay na hindi ko susundin, like inuman, like pasyala, na may angkas na babae sa likod, inaaya pa ako. Ayoko nun, kasi may mga bagay na gusto sila na hindi ko magawa. Kaya wala akong friend. Ang mga friends ko lang talaga sa church, Christian din, like ni Ma'am Mora, yan. Talagang close kami. Kasi we have the same spirit Si Ma'am Tanueco, siya. Tapos, you can feel it na magiging close kayo. Ibang spirit ng daigdig, ibang pamilya nila, ibang pamilya natin. Kaya minsan may mga tao na hindi nyo magiging close kasi ibang family sila. Pero tayo, hanapin natin ang kapamilya natin. At ang unang kapamilya natin talaga ay nandito sa church. Pero ang problema, minsan may mga kapamilya tayo rito na nawawala rin, naliligaw din. Dali nyo uli sila sa Panginoon. Yun ang trabaho natin, ibalik dito.
Yan ang mga kapamilya natin. Kapwa natin the same spirit, the same family. And that is the family of God. Kaya si Joshua, sina-challenge niya, sino dito ang gusto sumamba sa Panginoon? Kapamilya ko kayo. Sama-sama tayo. Pero iba, sumasamba pa rin sa mga Diyos ng Amorite, Diyos ng mga lolo natin, Diyos ng mga Ehipto, bahala kayo. Pero kami, me and my family will serve the Lord. Kaya huwag niyong panghinayaan yung mga barkada niyo, huwag niyong panghinayaan yung mga ninong niyo, huwag niyong panghinayaan yung mga lola niyo. Hayaan mo sila kung di kayo tulungan. Basta ang hinihingan niyo ng tulong ay ang Panginoon. Because He is the true resources. And there will be, magkakaroon naman ng himala. Ang Diyos mapaghimalayan. Binibigay niya mga bagay na hindi niyo inaasahan. Binibigay niya mga pamamaraan na hindi niyo pinlano. Binibigay niya ang mga solusyon na hindi niyo maunawaan. Pero nandyan na. Just trust the Lord because He is your Father. Hindi niya kayo matitiis. Siya ang hingahan niyo. Siya ang hingian nyo. Hindi kung kani-kanino. Dahil ayaw din niya kayong umasa sa tao. Ayaw niya. So, God is our first family. First, it is His internal intention to build family with you, kasama kayo. Second, siya lang naman talaga, ang relasyon natin sa Kanya ay pang-eternity. Kesa sa pamilya rito, magkakawalaan tayo. Ang pamilya ng mami ko, dati ko, may mga pamilya pa sila, may mga kapatid pa. Pero mami ko, yung pamilya nila mula sa mother, father, pati mga nakagambunso, dissolved na, wala na. Wala na sila. So, nasaan na yung pamilya nila? Nasaan yung pagmamahal nila? Nasaan yung dating pasyalan nila? Nasaan dati yung mga birthday party nila? Nauubos, nawawala. Pero ang relasyon sa Diyos, magpakailanman. Kaya sa inyong puso, sa inyong damdamin, ang una niyong gawing pamilya ay ang Panginoon Diyos. Si Jesus ay namatay para ibalik ang ating relasyon sa Ama. At sabi niya, ngayon, hindi na kayo mga alipin, hindi lang kayo mga creation. You can call now the Father. Abba, Father. Introduce God as a member of your family. Kanina sinabi ko, kung meron lang kung yung gustong, dahil mahal na mahal niyo ang inyong anak, mahal na mahal niyo ang mga kapatid o yung mga magulang, kung meron din lang kayong gustong ibigay sa inyong pamilya, introduce nyo ang Diyos as a member of the family. Sayang lang ang lahat ng binigay nyo sa inyong anak kung hindi niya makikilala ang Panginoon. Sayang. Sayang lang ang mga ipinundar niyong gamit dito kung hindi niyo makikilala ang Diyos. Introduce niyo siya. Tulad ni Joshua, ang talagang plano niya, dalhin ang kanyang buong pamilya sa harap ng ating Panginoon. Introduce God. Ipakilala niyo naman ang Panginoon Diyos sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong mga kapatid, para kayo lalong pagpalain. So, introduce God as a member of family. Call Him, tawagin niyo siya. Visit Him. Ito na nga yung kanina sinasabi ko, no? Kesa naman ipasyal niyo sa mga lola niyo, sa ibang lugar, ipasyal niyo sila sa church. Ipakilala niyo kung sino ang Diyos sa buhay nila. Visit Him. Love and rely on Him. Turuan niyong manalig, manampalataya ang inyong mga anak. Huwag niyong ipapamper, huwag niyong ispoil, huwag niyong bigay lahat. Ipakilala niyo kung sino talaga nagbibigay. Ipakilala niyo na ang tunay nilang Ama, hindi lamang kayo, kundi ang Diyos Ama. Turuan niyo sila manampalataya. Turuan niyo sila maging tapat sa Panginoon. At yan ang pinakamahigit na maganda na matibay at walang hanggang may bibigay nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay. Introduce God as a member of the family. This, the most important thing you can give to your family. Ang talagang pinakamaganda,
ah, pinaka-importante na may bibigay nyo sa inyong pamilya ay ang presensya ng Diyos. Tayo lahat magsitayo. The reason why, siyempre, ang pagkilala natin sa Panginoon, step by step. The reason why, hinanap ko ang Diyos. Grade 4 yata ako, grade 5. Elementary ako. Bakit? Sumama ako kasi libreng sakay. Yung pala, lamay pala, ano yun, may ililibing. Libreng sakay, mga bata basta may libreng sakay sama-sama eh. At siyempre, usyo-usyoso. Pagtingin ko, ano pala yun, funeral, libre. Pagtingin ko, meron nasa taon, bata, 4 years old o 3 years old. Ibabaon sa lupa. First time ko makakita ng ililibing. At yung nanay, naawa ako kasi iyak ng iyak. Hagulgul ng hagulgul. At nung binabaon na, hindi ko matanggap, ganun pala buhay. Ibabaon ka sa lupa. Ayoko maging ganun. Naawa ako sa mga magulang, naawa ako sa bata. Pag uwi ko ng bahay, hindi ako mapakali. Hindi ako talagang tuliro ako. There is something that I have to know. And that was the beginning. That was the beginning. I need God. Kaya naging relihiyoso ako. Pero mali yung pagiging reliyoso ko. Very bulto kami. Ako tigasindi ng kandila. Hanggang mabasag-basag yun. Until I found God through evangelist. High school na ako noon. Until God called me to be a pastor. Pero ang simula talaga na hindi ko makalimutan, kaya naghanap ako ng Diyos, namatay ang bata. At masakit sa magulang yun. Masakit. Minsan ang pag-ibig natin dito sa lupa, nagbibigay ng sakit. Kaya huwag niyong ibigin ang mga bagay dito sa lupa. Temporary lang. Ang ibigin niyo na hindi magbibigay ng sakit ay ang Diyos. Siya ang tunay na kailangan niyo. Siya ang tunay na karelasyon niyo. Para lang ma-build at manatili ang relasyon niyan. Remember, mahal na mahal kayo ng Diyos. The very, very guarantee. Look unto Jesus. Look at the cross. He died for you. To remain your relationship with the Father. Hinanda kayo sa ating Diyos Ama at siya ang tunay na karelasyon niyo. Panginoon, salamat. Ang iyak, ang sigaw ni Joshua, ngayong nakikilala ko kayo. Ako, ang aking mga kapatid, ang aking asawa at anak, ang aking buong pamilya, ay sasamba sa inyo. Dadaling ko sa inyong presensya. Kasi kayo ang tunay na pamilya ng bawat isa. Patawarin niyo ako kung ako'y nagkukulang, na ipakilala kayo kung sino kayo sa buhay nila. Bigyan niyo kami ng lakas, bigyan niyo kami ng talino, bigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na may share ang iyong pag-ibig sa kanila at dalhin sila sa inyo. Ipakilala sa inyo at maging bahagi ng kanilang pamilya. Taas po natin ating mga kamay. Bigyan kayo ng lakas, kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo magsisimula ang kalooban ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan, pasasaganahin kayo upang makita ang kanyang kabutihan. Bibigyan kayo ng lahat ng inyong pangailangan para makita nila na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At mula sa inyo, gamitin kayo ng Panginoon Diyos na madala nyo ang inyong pamilya, na inyong madala nyo ang inyong mahal sa buhay sa presensya ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.